Maraming mga mabilis na karakter sa mga pelikula o TV. Sobrang dami nila. At ngayon, susubukan nating iranggo silang lahat, mula sa pinakamabagal hanggang sa pinakamabilis. Kaya simulan na natin. Si Chuck o ang dilaw na ibon. Isa siya sa mga Angry Birds at siya ang pinakamabilis sa kanilang lahat. Ang tanging tiyak na numero para sa bilis niya ay mas mabilis siya kaysa sa 100 milya bawat oras. Pero sa totoo lang, dapat mas mabilis pa si Chuck kaysa doon. Kaya talagang kayang iwasan ng ibon ang kidlat. Ibig sabihin supersonic ang bilis niya. Baka hindi agad si Iron Man ang maisip mo sa usapang mabilis. Pero dapat kasama pa rin siya sa listahan. Asari siya rito. Palagi niyang pinapakita na kaya niyang iwasan ang mga misil na papunta sa kanya. Na kayang umabot sa bilis na Mach 2 sa pinakamabilis. At kaya iyong iwasan ni Tony. Kaya rin ni Iron Man lumipad ng mabilis, lagpas Mach 9. Tandaan nung iniwan niya ang atmosphere habang hinahabol ang barko ni Thanos. Iyon na ang pinakamabilis na narating niya. Pero sobrang bilis pa rin yon. Si A-Train ang residenteng mabilis tumakbo sa 7, siya ang pinakamabilis na miyembro ng grupo. At tanging si Homelander lang talaga ang kayang makipagsabayan sa kanya. Sa edad na 3 taon pa lang, kaya nang lampasan ni A-Train ang mga bala. Madalas sabihin na kaya niyang takbuhin ng buong New York City at maghanap sa bawat sulok nito sa loob lang ng ilang minuto. Kapag nag-iniksyon si A-Train ng Compound V, mas lalo pa siyang bumibilis. Nung naglaban sila ni Starlight, naiwasan niya ang mga sinag ng purong liwanag. Pero dahil sa sobrang bilis ng galaw niya, inataka siya sa puso. Kaya masasabi nating, minsan lang talaga nangyari yon pagdating sa bilis. Si Dash ay anak ni na Mr. at Mrs. Incredible. Siya ang may buhay na pinapangarap ng halos lahat ng batang lalaki dyan. Meron siyang nakakabaliw na superhuman na bilis. Sapat ang bilis ni Dash para tumakbo sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin ay umaabot siya ng subsonic na bilis. Parang kaya niya magpunta sa maraming lugar ng sabay-sabay. Nagawa pang lampasan ni Dash ang bilis ng security camera habang tumatakbo. Ang pinakamakapangyarihang mortal, si Shazam ay isa sa pinakamabilis na nilalang na nabubuhay. Ibig kong sabihin, taglay niya ang bilis ng mismong Diyos na si Mercury mula sa mitolohiyang Griego. Palagi siyang tumatakbo at kumikilos ng sobrang bilis na halos malabong hulagway na lang siya. At si Shazam ay palaging napapakita ng mga hypersonic na kakayahan at nakakaiwas sa kidlat na parang wala lang. Si Wonder Woman ang prinsesa ng mga Amazon, ang pinakadakilang mandirigmang nabubuhay at isa sa pinakamabilis na bayani sa lahat. Ibig kong sabihin, sa simula pa lang, siya ay napakabilis, hypersonic o supersonic. Kaya niyang mabilis mag-react o harangin kahit mga malapit na bala at sunod-sunod na putok ng baril na tinatarget siya. Hindi lang yon. Si Diana ay may mga pagkakataon pa na nagpapakita ng relativistikong bilis, madaling nakaka-react at pati na rin nauhuli gamit ang laso, ang kidlat. Si Knuckles ang Echidna ay nagsimula sa pagtatangkang talunin si Sonic matapos makipag-alyansa kay Dr. Robotnik. Pero sa huli ay kumampi siya kina Sonic at Tails. At tulad din na Sonic at Tails aba, si Knuckles ay sobrang bilis din. Siguro mas mabagal si Knuckles. Well, hindi lang siguro. Sigurado talagang mas mabagal siya. Pero nakakaya pa rin niyang makasabay kay Sonic habang tumatakbo sila. At palagi niyang natatamaan si Sonic kapag naglalaban sila. Oo, sige, medyo mabagal nga. Pero gaano lang ba kalaki ang agwat? Si Hami ay kadalasan lang isang sobrang likot na ardilya. Pero kapag uminom siya ng kapiina, pare, nakakakuha siya ng bilis na parang si Flash. Hindi ako nagbibiro. Sobrang bilis niya, lagpas pa sa bilis ng liwanag na parang slow motion na lang ang mga laser. Kaya pa niya makita na parang kakapirimi lang ang pag-ikot ng mundo. Si Black Adam ang dating kampeon ng salamangkero na si Shazam, pero kahit nawalan siya ng kontrol at itinakwil ng konseho ng mga salamangkero, hindi ibig sabihin na nawala ang bilis o lakas niya. Taglay niya ang liksi ni Haru. Kaya niyang gumalaw ng mas mabilis pa sa hypersonic na parang humihinto ang oras. At kahit ang mga rocket o kidlat ay nakikita niyang gumagalaw lang sa slow motion. At sa totoo lang, maaari mas mabilis pa roon si Black Adam. Sinabi niya sa mga panayam na parang si Superman siya sa bilis. Kaya niyang gumalaw na mas mabilis pa sa liwanag.
Bagamat isa siya sa mga mas mabagal na Superman sa live action, hindi naman talaga mabagal si Superman mula sa DCEU. Hayaan niyang lumipad sa paligid ng mundo sa isang iglap at mas mabilis siya kaysa sa lahat ng ibang miyembro ng Justice League maliban kay Flash. Ibig kong sabihin, kaya ni Wonder Woman umiwas sa kidlat. Pero nalalampasan pa rin siya ni Superman at parang estatwa lang siya kumpara dito. Kahit kay Flash, kahit mas mabilis si Flash, nakakaya pa rin makasabay ni Superman sa kanya na talagang kahanga-hanga. Salungat sa paniniwala ng marami, itong bersyon ni Quicksilver mula sa MCU ay sobrang bilis talaga. Nakakagalaw siya ng sobrang bilis na hindi lang niya pinagmumukhang nakatigil sina Captain America at Iron Man, kundi halos kasabayan pa niya ang mga laser ni Ultron. Dahil laser ang mga iyon, gumagalaw ito sa bilis ng liwanag. Kaya si Quicksilver ay halos kasing bilis ng liwanag, relativistic na bilis. May mga source sa MCU na naniniwalang kaya rin niyang gumalaw sa bilis ng liwanag. Hindi na nakakagulat, ang Superman mula sa Donnerverse ay sobrang bilis. Ibig kong sabihin, ang pinakamalupit niyang gawa sa bilis ay ang pag-ikot niya sa mundo ng libu-libong beses at ginawa niya ito ng sobrang bilis na nagawa niyang ibalik ang oras. Masasabi mong mas mabilis ito sa liwanag. Si Icarus ay parang si Superman sa MCU at tiyak na ipinakita niya ang bilis na pang Superman. Mas mabilis siya kaysa sa ibang mga Eternal maliban kay Makari. Hayang lumipad ng mas mabilis sa liwanag, palabas ng kalawakan, at nararating ang araw sa ilang segundo. Mas mabilis kaysa liwanag. Dahil nabanggit si Makari, narito na siya. Siya lang ang tanging Eternal na siguradong mas mabilis kay Icarus, na kaya niyang unahan at iwanan si Icarus ng sunod-sunod. Kaya niya umikot sa mundo sa isang iglap at ulitin ito ng paulit-ulit. Ang trabaho niya para sa Eternals ay literal na mag-scout ng mga bagong planeta. Sinasabi na siya ang pinakamabilis na babae sa universo. Siyempre, hindi naman kasama dito si Captain Marvel. Base sa mga nagawa niya, siya dapat ang pinakamabilis na tao sa MCU. Talagang ang bilis niya sa paglalakbay. Mas mabilis siya kaysa sa bilis ng liwanag, sa puntong kaya ng iligtas sina Tony at Nebula at ibalik sila sa daigdig sa loob lang ng isang araw, kahit na libu-libong light years ang layo nila mula sa daigdig. Mas mabilis pa yon ng 1,000,000 beses kaysa sa liwanag. Hindi ako nagbibiro. Sikat si Sonic the Hedgehog sa kanyang bilis. At grabe, ang bilis niya. Madalas siyang napapapahintong oras gamit ang kanyang bilis. Napapatigrin niya ang lahat, pati na ang mga rocket at laser. At kaya pa rin niyang gumalaw ng sobrang bilis habang nakapirmi ang lahat ng bagay. Hayaan niyang tumakbo sa Great Wall of China o tumawid ng bansa sa ilang segundo. Kaya pa rin niyang bumilis kahit kailan. Basta mag-ipon lang siya ng enerhiya. At bilang supersonic aba, mas mabilis pa siya kaysa dati. Mas mabilis pa siya kaysa sa liwanag kapag gusto niya. Ang isa pang natitirang survivor ng isang namamatay na lahing alien sa Glopang Quadrant, si Metroman ay lumaki na naging lahat ng hindi naging si Megamind. Iginagalang, may pambihirang kapangyarihan, pinalaki ng isang mayamang pamilyang umampon sa kanya. May magandang itsura at kalaunan ay naging simbolo ng katotohanan at katarungan. Si Metroman ay parang si Superman sa universo na ito. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang bilis. Kaya niyang gumalaw na mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Sa isang frame lang ng video, nagawa ni Metroman na mabuhay ng isang buong araw na parang bumagal ang oras mula sa kanyang pananaw. Si Quicksilver ay isa sa pinakamabilis na speedster dyan. Sa katunayan, isa siya sa mga orihinal na speedster sa listahang ito. Yung slow-mo na eksena sa Pentagon ay talagang legendary pa rin. Hayaan niyong patigirin ang lahat ng bagay sa paligid niya kahit kailan niya gusto. Pati na ang kidlat, malalaking pagsabog, o kahit ang Phoenix Force. Walang duda, si Flash ang pinakamabilis na tao na nakita natin sa DCEU. Walang duda. Hindi matutumbasan ang bilis niya kumpara sa lahat, maging sa ibang Justice League members. At sa totoo lang,
Palagi niya nililimitahan at pinipigilan ang sarili niya. Kapag gusto niya, kaya pa niyang mapagmuhang nakatigil si Superman at lumampas pa sa bilis ng liwanag na naglalakbay pa sa oras habang ginagawa ito. Kung isipin na ang pangunahing gawain ni Silver Surfer ay maglakbay sa buong kalawakan para maghanap ng mga planeta na kakainin ni Galactus, sigurado kang napakabilis talaga ng paglalakbay niya. Posibleng milyon-milyong beses pa siyang mas mabilis kaysa sa liwanag habang naglalakbay siya. Nakagaya rin ni Captain Marvel, ay talagang sobrang OA na sa antas ng mga comics. Si Reverse Flash ay isa sa pinakamahusay na kontrabida at pinakamabilis na speedster sa palabas sa TV. Ibig kong sabihin, palagi niyang nagagawang makasabay kay Flash at madalas pa nga niyang natatalo sa bilis si Flash. May isang pagkakataon na si Reverse Flash ay gumalaw ng sobrang bilis kaya nagawa niya lumika ng speed mirage laban kina Barry at Nora. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ay bilyon-bilyong beses mas mabilis kaysa liwanag. Sa pagtatapos ng Smallville, itong bersyon ng Superman ay halos pinakamalapit na makikita mo sa comic book na Superman. At kasama na dyan ang bilis. Sa isang laban o sa bilis ng persepsyon, mukhang mas kapantay niya si Donnerverse Superman. Pero mas mabilis talaga siyang maglakbay. Itong Superman na to ay kaya maglakbay sa ibang mga sektor ng kalawakan o ibang mga galaxy sa loob lang ng ilang sandali, na tiyak na bilyon-bilyong beses ang bilis kumpara sa liwanag. Pero nag-iisang tao sa Smallville na mas mabilis pa kay Superman, di si Impulse yun. Ayon sa comics, ang pinakamabilis na takbo ni Superman ay hindi man lang malapit sa normal na bilis ni Impulse na talagang nakakabaliw isipin. Ibang klase talaga si Impulse. Isa lang ang speedster na mas mabilis sa kanya. At walang iba kundi si Flash. Naalala mo ba kung gaano kabilis si Reverse Flash? Well, umabot si Flash sa punto na kaya niyang gawing parang nakapirmi sa espasyo si Reverse Flash. At isa lang yan sa mga nagawa niya. May 8 season ng mga ganitong eksena. Walang duda tungkol dito. Si Flash ang pinakamabilis na live-action speedster na makikita natin. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at tatapos mong video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.